Mainit na naman ang umaga sa tambakan ng basura sa labas ng bayan ng San Rafael. Sa gitna ng amoy na nabubulok na pagkain at usok ng mga sinunog na plastik ay may isang batang masiglang gumagalaw. Bitbit ang sako at pamalong bakal. Siya si Tomas, 10 taong gulang, payat, maitim dahil sa sikat ng araw, ngunit may ngiti sa labi habang tumatakbo sa tambakan. "Bilisan mo, Tomas!" sigaw ni Mang Cardo. Isang matandang basurero na halos 30 taon nang naghaharap buhay sa lugar na iyon. "Baka maagawan ka na naman ng mga plastik na mga bata sa kabilang purok! Bilisan mo!" Ngumiti lang si Tomas at kumaway. "Sige lang po, Mang Cardo. Madami pa po rito oh." Tumalon pa siya sa tumpok ng lumang karton at sinimulang isa-isahin ang mga bote at lata. Habang abala sa paghalukay, may narinig siyang ingay ng makina. Isang itim na kotse ang dahan-dahang papalapit sa kalsada malapit sa tambakan. Hindi ito pangkaraniwang tanawin sa lugar na iyon. Bihira kasing may dumadaan na mamahaling sasakyan sa ganitong klase ng kalye. "Oy Tomas! Tumabi ka dyan!" sigaw ni Cardo mula sa kabilang dulo ng tambakan. Ngunit abala pa rin ang bata sa pagpulot ng tumilapon na lata. "Sandali lang po, sayang to, may bakal pa po." Mula sa kalsada, sa loob ng kotse, nakaupo si Dr. Mateo Ramirez, isang kilalang doktor sa San Rafael General Hospital. Galing siya sa isang medical mission sa kabilang bayan at pauwi na sana para magpahinga. Sa tabi niya ay si Nurse Liza, ang kaniyang assistant. Tahimik itong nakatingin sa labas at hawak ang clipboard. "Ang daming bata sa kalsada ngayon, Dok," sabi ni Liza. "Nakakatakot, baka may masagasaan." "Hindi ko na dapat pinansin." Malamig na tugon ni Mateo habang patuloy sa pagmamaneho. "Hindi trabaho ng mga doktor ang ayusin ang problema ng lipunan." Ngunit sa sumunod na segundo, biglang tumakbo si Tomas papunta sa kalsada. Hinahabol ang lata na gumulong sa gitna ng daan. "Sandali lang po!" sigaw niya. Hindi na malayang papalapit na ang itim na kotse. "Dok, bata!" sigaw ni Liza. "Diyos ko!" sabay preno ni Mateo. Sumabog ang tunog ng gulong at metal. Tumilapon ang katawan ni Tomas sa gilid ng kalsada. Tumigil ang oras. Nakabuka mga mata ni Dr. Mateo. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa manibela. Sa labas, unti-unting bumagsak ang alikabok. Nakita niya ang batang duguan, walang malay at bagyang gumagalaw ang dibdib. Lumabas si Lisa at mabilis na lumuhod sa tabi ng bata. "Dok, umihinga pa siya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. Agad niyang binuksan ang likod ng kotse. Kinuha ang emergency kit at lumuhod sa tabi ng bata. Habang inilalagay niya ang benda sa sugat sa ulo nito, ay napatingin siya sa mukha ng bata. Marumi, may gasgas, ngunit may kakaibang pamilyaridad. May peklat sa balikat ng bata. Isang maliit na markang hugis bituin. Nanlaki ang mata ni Mateo. "Hindi, imposible!" wika niya. "Dok, ano po yun?" tanong ni Liza habang hawak ang kamay ng bata. "Wala, dalian mo. Tawagin mo ang ambulansya." Sa loob ng ilang minuto, dumating ang rescue team. Inilagay nila si Tomas sa stretcher at sinakay sa ambulansya. Sumama si Liza, habang si Mateo ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kotse. Parang binabagabag ng hindi maipaliwanag na kaba. Habang umaandar ang ambulansya, napansin ni Liza na may higpit na hawak ni Tomas ang isang lumang pulseras na yari sa tela. May nakaburdang mga letra, M at R. Napatitig siya roon, pero hindi na niya ito masyadong inisip. Ang importante ngayon ay buhay ang bata. Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa emergency room. Si Dr. Mateo mismo ang nag-assist sa kondisyon ni Tomas. May bali sa braso, may sugat sa ulo, at mababa ang presyon. "Dok, stable po ba siya?"
Tanong ni Liza. Buhay pa, pero kailangan ng operasyon kung lumala pang internal bleeding. Malamig na sagot ni Mateo. Habang nagsasalita siya, tila may kumakabog sa dibdib niya. Pinagmasdan niyang muli ang batang nakahiga sa kama. Ang mga mata nito, kahit nakapikit, ay tila pamilyar. Parang nakita na niya yon noon pa man. Bigla siyang bumalik sa alaala. Ang bagyo 10 taon na ang nakalipas, ang maliit na batang lalaki na humihingi ng tulong habang nilalamon ng baha. Ang sigaw ng asawa niyang si Clara. Kinuyom ni Mateo ang kamao. Hindi pwedeng siya yun. Tinakpan niya ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Lumapit si Liza, may hawak na form. Dok, wala po siyang pamilya o ID. Ayon sa mga taga-barangay, anak daw siya ng isang matandang basurero. Wala ring permanenteng tirahan. Tahimik si Mateo. Ilalagay natin siya sa observation room. Huwag niyo muna siyang i-transfer. Ako nang bahala. Nagtaka si Liza. Dok, parang may kakaiba sa inyo. Kayo mismo ang nagsabing huwag tanggapin ang mga charity case. Sinabi kong ako nang bahala. Putol ni Mateo. Malamig, ngunit nanginginig ang tinig. Pag-alis ni Liza, muling lumapit si Mateo sa kama ni Tomas. Daan-daan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Sa sandaling iyon, parang may mainit na kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Bakit mo kamukha si Miguel? Mahina niyang bulong. Sa labas ng silid, nakasilip si Nurse Liza. Kita niya kung paanong biglang naging tahimik at malungkot ang doktor na matagal na niyang kilala bilang istrikto at walang emosyon. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nangingilid ang luha sa mga mata ng doktor. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Mang Cardo. Pawis na pawis, hingal na hingal. Nasaan ang batang nadisgrasya? Siya ang alaga ko. Ako ang tatay-tatayan niya. Tinuro siya ng nurse papunta sa silid ni Tomas. Ngunit bago pa siya makapasok, hinarang siya ng gwardya. Bawal po muna, nagre-rest pa po ang pasyente. Sabi ng guard. Hindi, kailangan ko siyang makita. Pilit ni Cardo. Narinig ni Dr. Mateo ang kaguluhan sa labas. Lumabas siya at nakitang matanda. Bakit kayo nandito? Tanong ng doktor. Dok, ako po si Cardo. Ako po ang nagpalaki sa batang nadisgrasya. Si Tomas po yun. Parang anak ko na. Tinitigan ni Mateo ang matanda. Kita ang lungkot sa mukha nito. Buhay pa siya. Pero kailangan nating bantayan ang kondisyon niya. Sabi ng doktor. Salamat po, Dok. Sana po, huwag niyo siyang pabayaan. Wala na siyang iba, kundi ako lang. Hindi sumagot si Mateo. Tumalikod siya at muling pumasok sa silid. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Paano kung siya nga si Miguel? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang lumalalim ang gabi, tahimik lang si Tomas sa kama. At si Mateo ay nakaupo sa tabi niya. Sa labas ng ospital, maririnig ang mahina at sabayang paghuni ng mga kuliglig. Ngunit sa loob ng silid, isang ama ang unti-unting muling nagigising. Isang pusong matagal nang natulog dahil sa sakit ng nakaraan. Tahimik ang opisina ni Dr. Mateo Ramirez sa ikatlong palapag ng San Rafael General Hospital. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga chart, x-ray results at report ng mga pasyente. Ngunit isa lamang ang tinititigan niya ng matagal. Ang medical chart ni Tomas, ang batang nadisgrasya kaninang umaga. Basa pa ng dugo ang sulok ng papel. Sa itaas ay nakasulat. Pangalan, Tomas, walang apelyido. Edad, 10 taong gulang. Kalagayan, head trauma, fracture sa kaliwang braso, mababang hemoglobin. Status, indigent patient. No guardians, no funds. Napapikit si Mateo. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ng bata. Ang mga mata, ang ngiti kahit sugatan,
at ang pulseras na may nakaburdang MR. Para may tinutusok sa kanyang dibdib sa tuwing naiisip niya yon. Pumasok si Nurse Liza sa opisina. Bitbit ang isang folder. "Dok, tungkol po kay Tomas. Wala po talaga siyang pamilya o guardian. Sabi ng barangay, inampun lang daw siya ng isang matandang basurero. Wala ring makapagbayad ng operasyon kung sakali." Tahimik si Mateo. "May internal bleeding siya, Dok. Hindi agad halata. Pero kung hindi siya maoperahan, delikado." Pinaglaruan ni Mateo ang ballpen sa kanyang kamay. Tsaka malamig na tumingin sa nurse. "Wala ba tayong charity fund?" "Meron po, pero puno na po ngayong buwan. May 3 bata pa tayong nasa priority list." "Kung ganun," sabi ni Mateo, "ilagay siya sa observation room. Bantayan nyo na lang. Huwag nyo lang request ang operation approval." Nanlaki ang mata ni Lisa. "Dok, ibig sabihin, hayaan na nating lumala ang kondisyon niya?" "Hindi natin pwedeng gamitin ang resource sa pasyenteng walang record, walang pondo, at walang kasiguraduhan kung mabubuhay." Hindi nakapagsalita si Lisa. Tumalikod siya. Ngunit bago lumabas, huminto siya sa pinto. "Dok, nakita ko kung paano niyo siya titigan kanina. Parang kilala niyo siya. Totoo po ba yun?" Hindi agad nakasagot si Mateo. "Hindi ko siya kilala." Malamig niyang sagot. "Marami akong pasyente, Lisa. Huwag kang maglagay ng damdamin sa trabaho." Lumabas si Lisa at naiwan si Doc Mateo na mag-isa. Humawak siya sa kanyang dibdib at marahang huminga. Ngunit ang bigat ng loob ay hindi niya maitago. Bumalik sa isip niya ang huling gabi bago nawala si Miguel, ang kanyang anak. Papa! Papa! Tinan mo oh! Ako lang gumawa ng pulseras na ito." Ang boses ng batang lalaking may ngiti sa labi habang ipinapakita ang porselas na yari sa makulay na sinulid. "Para po sa atin to, Papa. Para pareho tayong may MR. Mateo Ramirez." Ngumiti siya noon. "Ang galing mo talaga, anak." Aniya. Ngunit matapos ang gabing iyon, dumating ang malakas na bagyo. Sa isang iglap, inanod ng baha ang kanilang bahay. Hindi na nila nakita si Miguel. Ang katawan ng asawa niyang si Clara ay natagpuan makalipas ang 2 araw. Hawak ang lumang litrato nila. Si Miguel, hindi pa rin natagpuan kailanman. Mula noon ay tumigas ang puso ni Mateo. Ipinangako niyang hindi na muling madadala ng damdamin. Ang emosyon, nakakasira ng desisyon. Lagi niyang sinasabi sa sarili mula noon. Kinagabihan, habang nag-iikot siya sa mga silid, napahinto siya sa harap ng observation room kung saan naroon si Tomas. Nakahiga ang bata, nakapiring ang ulo at mahina ang paghinga. Sa gilid, nakatulog si Nurse Liza sa upuan. Nakayuko habang binabantayan ito kahit tapos na ang shift niya. Lumapit doon si Mateo. Tumayo siya sa paanan ng kama at tahimik na pinagmasdan ng bata. "Anong ginagawa mo sa buhay ko?" Mahina niyang bulong. "Bakit kailangang ikaw pa?" Biglang gumalaw ang bata. Dahan-dahang iminulat ni Tomas ang mga mata. "Po?" Mahinang sambit nito. Lumingon naman si Mateo at nagulat. "Huwag kang gagalaw. Kailangan mong magpahinga." "Dok, salamat po," sabi ng bata. Pilit na ngumiti kahit nahihirapan. "Akala ko, papatayin niyo po ako." Napatigil si Mateo. "Bakit mo nasabi yan?" "Yung iba pong doktor dati, pag nalaman na wala akong pamilya, hindi na nila ako ginagamot. Sabi po nila, sayang lang daw." Hindi makatingin si Mateo. Tumalikod siya. Hawak ang dibdib. "Magpahinga ka. Bukas, ililipat ka sa charity ward." Salamat po, Dok." Ngunit bago tuluyang makatulog ang bata, mahina itong nagsalita. "Ang bait niyo po. Parang tatay ko."
Sa puntong iyon, parang binuhusan si Mateo ng malamig na tubig. Parang tatay ko? Paulit-ulit sa isip niya habang marahang lumabas ng silid. Samantala sa hallway, sinalubong siya ni Mang Cardo na kagagaling lang sa labas. Doc, kamusta po si Tomas? Buhay pa naman po, Lo. Pero kailangan ng operasyon kung gusto niyong gumaling siya. Nako Diyos ko! Doc, wala po akong pera. Basurero lang ako. Pero kahit paunti-unti, magbabayad ako. Huwag niyo lang po siyang pabayaan. Tulad ng sinabi ko, kailangan ng pondo para sa operasyon. Doc, maawa po kayo. Lumuhod ang matanda sa harap niya. Anak ko na yan, kahit di ko kadugo. Tinitigan ni Mateo ang matanda. Sa likod ng mga kulubot nitong balat ay ang mukha ng taong handang ibigay ang lahat para sa isang batang hindi niya naman kadugo. Ngunit pinili ni Mateo ang malamig na tono. Pasensya na, marami pa kaming pasyenteng kailangang unahin. Hinawakan ni Cardo ang braso ng doktor, nanginginig. Kung sakaling mawala siya, Dok, sana alam niyong ginawa niyo ang mali. Binitawan ni Mateo ang braso nito at tuluyang umalis. Pagdating sa kanyang kotse, pinilit niyang huwag umiyak. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, bumigay siya. Bakit ganito? Bakit hindi ko siya kayang pabayaan? Tumingin siya sa rearview. Sa likod ng kanyang isip, tila naririnig pa niya ang tinig ng anak niya noon. Papa, huwag mong pabayaan kahit sinong bata, ha? Sabi ni Mama, doktor ka raw kasi mabait ka. Napahawak siya sa ulo. Hindi ko siya anak. Hindi siya si Miguel. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit sa dulo, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Samantala kinabukasan, habang nagra-rounds, nilapitan siya ni Nurse Liza. Dok, bumaba pa ang pulso ni Tomas kagabi. Kung hindi natin siya aksyonan, baka hindi na siya umabot hanggang bukas. Huwag kang magdesisyon nang wala ako. Matigas na sagot ni Doc Mateo. Pero Doc, hindi niyo ba siya kayang tulungan kahit isang beses lang? Hindi niyo ba kayang tingnan siya bilang tao, hindi bilang kaso? Tiningnan ni Mateo si Liza, mga matang puno ng awa at galit. Hindi lahat ng buhay ay may liligtas, Nurse Liza. Tanggapin mo yan kung gusto mong tumagal sa trabahong to. Pag-alis ni Liza, naiwan siyang mag-isa. Lumapit siya sa bintana ng ospital at tinitigan ng langit. Makulimlim. Parang eksaktong ganito rin ang panahon noong araw na nawala si Miguel. Hindi ko siya kayang gamutin. Bulong niya sa sarili. Dahil kapag ginawa ko, kailangan kong aminin na siya nga ang anak ko. Lumabas siya ng opisina. Mabigat ang akbang. Sa likod ng mga salaming pinto ng ospital, tahimik na humihinga si Tomas sa kama. Walang kaalam-alam na ang taong nakapagsasalba sa kanya ay ang mismong ama na tumatangging gamutin siya. Mabilis na bumukas ang pinto ng charity ward. Pumasok si Mang Cardo. Pawis at putik sa katawan. Habang halos hindi makahinga sa sobrang pagod. Nasaan ang batang nadisgrasya? Tanong niya sa nurse sa lobby. Yung batang basurero po? Sagot ng nurse. Nasa observation room pa rin po, pero hindi siya nakinig. Tumakbo siya papasok sa pasilyo kahit pinipigilan ng gwardya. Tomas! Anak! Sigaw niya. Pagdating sa silid, nakita niya nakahiga pa rin si Tomas. Maputla, may benda sa ulo at mahina ang paghinga. Sa gilid ng kama, nakaupo si Nurse Liza. May hawak na maliit na bote ng dextrose. Mang Cardo? Tawag ni Liza. Nagulat sa biglang pagpasok ng matanda. Ay Diyos ko! Anak! Gising ka naman! Nanginginig ang boses ni Cardo habang hinahaplos ang kamay ni Tomas. Dahan-dahang iminulat ng bata ang mga mata. Tay? Mahinang sabi nito sabay ngiti. Akala ko po, hindi niyo na ako makikita. Anak, bakit ka kasi tumatawid nang hindi tumitingin?
Nangingilid ang luha ng matanda. Buti na lang at may mabuting doktor na nagdala sa'yo rito. Yung doktor po, si Dr. Mateo, mabait po siya, kahit galit sa simula. Sagot ni Tomas at pilit pa ring nakangiti. Tinitigan ni Liza si Mang Cardo. Mang Cardo, kailangan ni Tomas ng operasyon pero hindi siya inaproba ni Doc dahil wala raw pondo. Ginagawa ko makakaya ko para hindi siya tuluyang humina pero baka hindi magtagal. Napayuko si Cardo. Nanginginig ang kamay. Kung ganon, kailangan kong kausapin ng doktor. Kahit anong trabaho, kahit maglinis ako dito sa ospital araw-araw, gagawin ko. Basta mailigtas lang tong bata. Makalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Mateo. Suot pa rin ang kanyang puting coat. Nanlaki ang mata ni Cardo nang makita ito. Siya palang doktor na nagdala kay Tomas. Doc, maraming salamat po at hindi niyo pinabayaan ang anak ko. Tahimik lang si Mateo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Kamusta na siya? Mahina pa rin, Doc. Sagot ni Liza. Pero lumalaban. Lumapit si Mateo sa kama habang tinitingnan ang mga sugat ni Tomas. Napansin niyang muling lumitaw ang porcelas na may bordang MR. Nakita na niya ito kanina. Pero ngayon ay mas malinaw. Tinanggal niya ito ng marahan at tinitigan. Ang kulay nitong marumi na, ngunit ang mga letra hindi nagbago. MR? Bulong niya. Ibig sabihin, Miguel Ramirez. Napahawak siya sa noo. Dok? Tanong ni Liza. May problema po ba? Wala naman, Liza. Ituloy mo lang ang pagmumonitor. Ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan na siya. Bakit may ganitong porcelas ang batang ito? Paano niya nakuha ito? Si Miguel lang ang meron niyan. Bulong niya sa sarili. Habang nag-uusap sila, pinilit ni Tomas na magsalita. Dok, salamat po ah. Bakit ka nagpapasalamat? Tanong ni Mateo at hindi makatingin. Kasi po, may doktor na hindi agad umalis. Yung iba kasi, pag nalamang basurero kami, ayaw na kaming gamutin. Pero kayo, kahit sandali, tiningnan niyo ako. Hindi alam ni Mateo kung ano ang isasagot. Sa tagal niyang naging doktor, ngayon lang siya kinurot ng sariling konsensya sa simpleng salita ng bata. Dok, patuloy ni Tomas. Alam niyo po ba kung anong pakiramdam ng walang pamilya? Napatigil si Mateo. Wala po akong nanay, wala ring tatay. Si Mang Cardo lang po ang kasama ko. Pero okay lang. Kasi sabi niya, kahit hindi kami magkadugo, pamilya pa rin kami. Tumingin siya kay Cardo, na tahimik lang na nakayuko. Hindi ko nga alam kung saan niya ako nakuha eh. Dagdag ni Tomas sabay ngiti. Sabi niya, nakita niya raw akong pagala-gala noon sa gilid ng tulay. Wala akong maalala. Para bang tinamaan ng kuryente si Mateo. Gilid ng tulay? Bulong niya sa sarili. Bagyo, 10 taon lang nakalipas. Dagdag pa niya. Lumingon siya kay Mang Cardo. Cardo, totoo ba yung sinabi ng bata? Napatigil ang matanda. Nagulat sa tono ng tanong. Oo, Doc. Nahanap ko siya nung kasagsagan ng bagyo. Halos inanod na siya sa ilog. Wala siyang pamilya. Wala siyang pangalan. Kaya tinawag ko siyang Tomas. Bakit hindi mo sinubukang hanapin ang mga magulang niya? Sinubukan ko po, Doc. Sagot ni Cardo. Bakas ang lungkot sa mukha. Pero wala naman gustong tumanggap sa batang ampon. At sa tagal ng panahon, tinuring ko na siyang sarili kong anak. Napatingin si Mateo sa mukha ni Tomas. Habang pinagmamasdan niya ang batang iyon, tila bawat salita ni Cardo ay sumasaksak sa puso niya. Ang lahat ng piraso ay nagsisimulang magtugma. Ang edad, ang peklat sa balikat, ang porselas,
ang bagyo. Ngunit ayaw pa rin niyang paniwalaan. Hindi pwedeng siya yun, bulong niya. Patay na si Miguel. Lumapit si Lisa kay Mateo. Dok, anong gagawin natin? Mahina pa rin ang pulso ni Tomas. Kung hindi natin siya operahan ngayong gabi, baka hindi na siya umabot ng umaga. Tahimik naman si Mateo. Tinitigan niya ang batang nakahiga sa kama. Ang batang sinubukang iwasan ng kanyang puso, ngunit ngayon ay tila hinihila siya pabalik sa nakaraan. Dok, kailan po ang pwedeng gumawa ng operasyon? Sabi ni Lisa. Halos magmakaawa na sa doktor. Hindi ko na kayang manood na namamatay yung bata. Huminga ng malalim si Mateo. Kung gagawin ko to, bulong niya, kailangan kong tanggapin kung sino talaga siya. Ha? Ano pong sabi niyo, Dok? Tanong ni Lisa. Wala. Ihanda mo ng operating room. Tumayo siya at inayos ang coat at lumapit kay Mang Cardo. Cardo, ako nang bahala. Pero kailangan kong malaman. Sigurado ka bang wala kang alam sa pinagmulan ng batang yan? Umiling ang matanda. Wala talaga, Dok. Basta nung gabing yun, narinig ko siyang umiiyak sa ilalim ng tulay. May suot siyang porselas, tulad niyan. Porselas? Oo. Yang mismong suot niya ngayon. Hindi ko tinanggal kahit kailan. Sabi ko sa sarili ko, baka isang araw, matulungan ako ng porselas na yan para malaman kung sino talaga siya. Tumigil si Mateo at sa unang pagkakataon, tumulo ang luwas sa kanyang pisngi. Salamat, Cardo. Mahina niyang sabi. Aha, bakit po, Dok? Dahil nahanap po, matagal ko lang hinahanap. Nagkatinginan sila ni Lisa. Alam ng nurse na may natuklasan ng doktor. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumagsak ang monitor ng vital sign. Dok, nawawala ang pulso! Sigaw ni Lisa. Tumakbo si Mateo palapit. Nagsimulang mag-CPR. Tomas! Anak! Lumaban ka! Napatigil si Lisa sa sinabi ng doktor. Anak? Dok, sinabi niyo bang anak? Hindi na siya sumagot. Scalpel, dali! Sigaw niya habang patuloy sa pag-CPR. Habang nagmamadali ang lahat sa loob ng silid, sa labas ay nakatayo si Mang Cardo. Nakayuko at umiiyak ng tahimik. Alam niyang kahit anong mangyari, ang batang pinalaki niya ay hindi na kailanman mawawala. Dahil sa wakas, natagpuan na nito ang tunay na ama. Tahimik na lumipas ang ilang oras sa operating room. Sa labas, hawak ni Mang Cardo ang kanyang sombrerong kupas. Paulit-ulit na umiiyak. Sa tabi niya, si Nurse Liza ang tanging nagbibigay ng lakas ng loob. Huwag kayong mag-alala, Mang Cardo. Mahinang sabi ni Liza. Ginagawa ni Doc Mateo ang lahat. Alam kong magaling siya, iha. Sagot ng matanda. Nanginginig pa rin ang kamay. Pero baka hindi niya nakayanin. Bata pa si Tomas. Hindi pa niya naranasan ng totoong buhay. Tahimik silang pareho. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong tumitindi ang kaba. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Mateo. Pawis na pawis. May mga bayad ng dugo sa puting gloves. Dok, kamusta po si Tomas? Tanong ni Liza. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na siya, pero mahina pa. Ang puso niya, parang ayaw nang lumaban. Pero napatigil siya at ngumiti ng bagya. Pero naniniwala ako, lalaban pa siya, tulad ng ginawa ko noon. Napaluwa si Lisa. Salamat po, Dok. Ngunit si Mang Cardo ay tahimik lang. Tumayo siya at lumapit kay Mateo. Dok, gusto kong magpasalamat sa ginawa ninyo. Pero kailangan kong aminin ng isang bagay. Napatingin si Mateo. Ano yun, Cardo? Lumunok si Cardo. Tila mabigat ang sasabihin.
Hindi ko siya nahanap sa tulay. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Ha? Totoo, Dok. Hindi ko siya basta nakita lang. Dinala siya sa akin ng isang babaeng sugatan. May dugo sa ulo. Sabi niya, "Pakiingatan mo ang anak ko. Babalikan ko siya pag ligtas na kami." Pero hindi na siya bumalik. Kinabukasan, may balitang nalunod ang babaeng buntis sa parehong ilog. Tumigil ang matanda. Nanginginig ang boses niya. Ang bata noon, si Tomas, may suot na porselas na MR. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero iningatan ko. Alam kong may malalim na pinagmulan siya. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Tila tumigil ang mundo. Babae? Ilang taon na nakalipas yun? 10 taon, Dok. Bagyong Nena. Naalala ko pa. Basang-basa ako noon sa ulan. Napahawak si Mateo sa ulo. Diyos ko, iyon yung gabing nawala ang anak ko. Si Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Ibig sabihin, Dok? Anak mo yung bata na nasa operating room? Oo. Sagot ni Mateo. Halos hindi makapaniwala. Si Tomas. Siya si Miguel. Ang anak kong akala ko'y nalunod kasama ng nanay niya. Dahil doon ay napaiyak si Mang Cardo. Dok, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyang itago. Hindi ko alam. Lumapit si Mateo. Hinawakan ang balikat ng matanda. Walang dapat ipagpamanhin, Cardo. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal nang wala si Tomas. Pinalaki mo siyang may puso at hindi ko yun makakalimutan. Napayuko si Cardo at sa unang pagkakataon, ngumiti ng may katahimikan sa puso. Salamat, Dok. Pero sana wag niyo siyang agawin sa akin. Kahit alam kong kayo ang tunay niyang ama. Sa puso ko, anak ko rin siya. Tumingin si Mateo sa operating room kung saan nakaiga si Tomas. Hindi ko siya agawin. Magulang tayo pareho sa magkaibang paraan. At doon, nagkabatid sila ng respeto. Ang ama sa dugo at ang ama sa puso. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan, maagang dumating si Nurse Lisa sa silid ni Tomas. Tahimik ang ospital. Tanging tunog ng makina ang maririnig. Nakatulog si Dr. Mateo sa tabi ng kama. Nakahawak pa rin sa kamay ng anak. Si Mang Cardo naman ay nasa gilid. Tahimik na nagdarasal. Biglang gumalaw si Tomas. Bagyang dumilat ang kanyang mga mata. Tay, Dok, mahinang bulong niya. Napabangon si Mateo. Mabilis na hinawakan ang kamay ng bata. Anak, huwag kang magsalita muna. Magpahinga ka lang. Ngumiti naman si Tomas. Tay, matagal ko nang gustong marinig yan. May tumatawag sa akin na anak. Tumulo ang luha ni Mateo. Pasensya ka na, anak. Ang dami kong taon na sinayang sa paghahanap. Akala ko na wala ka na sa mundo. Hindi po ako nawala, Tay. Sabi ni Tomas, pilit pa ring nakangiti. Nandito lang po ako. Sa basuran lang nga po ako lumaki. Lumapit si Mang Cardo. Pinisil ang balikat ni Mateo. Baka magalit ka, Dok. Pero mahal ko rin tong batang to. Kahit hindi ko siya kadugo, siya lang ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Tumingin si Mateo sa matanda. Hindi ako galit, Cardo. Kung hindi mo siya inalagaan, baka wala akong anak ngayon. Salamat sa iyo. Nakangiti si Cardo kahit may luha sa kanyang mga mata. Tomas, anak, sabi niya. Mahal ka namin ng tatay mo. Dalawa na kami mag-aalaga sa iyo. Ngunit biglang bumagal ang tunog ng heart monitor. Dok! Sigaw ni Lisa. Bumababa ang pulso. Tumayo agad si Mateo. Sinubukang i-revive ang anak. Miguel, huwag kang bibitaw, anak. Ngunit mahina ng mahina ang tibok ng puso.
Sa bawat segundo, parang humihinto rin ang oras. Dahan-dahang ngumiti si Tomas. Tinitigan ng dalawang ama. Tay Mateo, Tay Cardo, salamat po ah. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ni Mateo umiiyak. Masaya na po ako kasi ngayon lang po ako nakaramdam ng buong pamilya. Huling hingang malalim at pumikit si Tomas. Biglang tuloy-tuloy ang tunog ng monitor. Isang mahabang beep ang narinig nila. Dok, mahinang sabi ni Lisa. Wala na siya. Tumigil si Mateo. Nakatulala. Hawak pa rin ng kamay ng anak. Hindi siya nagsalita dahil hindi siya makapaniwala. Si Cardo naman ay tahimik lang. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Lumipas ang ilang oras, lumabas si Mateo sa ospital. Hawak niya ang maliit na porselas na may bordang MR. Ginawa ko ang lahat, anak. Bulong niya sa hangin. At salamat kay Cardo. Dahil sa kanya, lumaki kang mabuting bata. Lumapit si Cardo sa kanya at nakayuko. Dok, kung gusto niyo, ako na lang ang mag-aayos ng libing. Hindi na kailangan, Cardo. Sagot ni Mateo. Gusto kong sabay nating iatid si Tomas. Wala nang sino-sino. Pamilya tayo. Niyakap niya ang matanda. At sa unang pagkakataon, naramdaman nilang pareho na wala ng pagkakaibang dugo at puso. Ang pag-ibig ng isang ama, kadugo man o hindi, ay pareho ang lalim. Isang taon ang lumipas sa harap ng maliit na puntod sa sementeryo. Magkatabing nakatayo sina Dr. Mateo at Mang Cardo. Sa lapida, nakasulat, Miguel Tomas Ramirez, isang batang basurero na nagturo ng tunay na halaga ng pamilya. Nag-alay ng bulaklak si Mateo, sabay sabing, Anak, binuhay mulit ang puso ko. At si Cardo naman ay ngumiti. Anak, salamat sa pagturing sa akin bilang tatay. Kahit alam mong iba ko. Sa likuran nila, si Nurse Lisa ay tahimik lang na nakamasid. May ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang isip, minsan, hindi dugo nagdudugtong sa pamilya, kundi kabutihan at pag-ibig. Habang bumababa ang araw sa dapit hapon, lumakad palayo sina Mateo at Cardo. Magkasabay, parang dalawang ama na nagdadala ng parehong alaala. Sa langit, tila may liwanag na sumisinag at sa hangin ay tila naririnig pa rin nila ang boses ng bata. Tay, masaya po ako. Hindi po ako nawala. Nandyan lang po ako sa puso ninyo. Narinig nilang sabi ng bata. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.